At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito naman po sa next topic po na nakita po natin. Kasi ayon po dito sa Abante, una sa balita, ayon daw po kay Senator Ping Lacson, siya po ay nag-aabang sa mga arestuhing senador. Sabi po dito mga kababayan, ito daw. Kung susundin ang binigay na timeline ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla, may maaarestong senador sa flood control scandal sa susunod na linggo. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, kung tapos na yung kanilang preliminary investigation, may resolusyon na. May mag-file sila ng impormasyon at kung susundan natin yung kanyang self-imposed deadline o yung timeline niya by Monday, December 15, may mai-file silang kaso sa Sandigan Bayan para ma-issuehan ng warrant of arrest. Wika ni Senator Ping Lacson sa isang radio interview noong Sabado. Sabi pa dito mga kababayan, pero duda naman ng senador kung mailalabas ang arrest warrant ng Sandigan Bayan sa susunod na linggo dahil kailangan pang alamin ng anti-graft court kung may probable cause para maglabas ng warrant. Tiniyak naman ni Senator Lacson na hindi haharangin ni Senate President Vicente Tito Soto III ang ilalabas na arrest warrant laban sa sinumang senador na masasangkot sa flood control scandal. Malungkot kasi, ito din yung sabi mga kababayan ni Senator Ping Lacson, malungkot kasi. May mga kasamahan kaming nai-involve at baka may-issuehan ng warrant. Siyempre, malungkot para sa amin yon. After all, mga colleagues namin yun eh. Pero wala rin kami magagawa kasi kung may sapat na ebidensya para papanagutin sila, sino ba naman kami para humarang diin ni Lacson? Nauna na rito ay sinabi ni Remulla na sumulat na siya kay Soto para huwag bigyan ng travel clearance ang senador na nasasangkot sa flood control scandal. At ang tinutukoy po dyan ay itong sina Senator Jinggoy, Joel Villanueva, Bong Revilla, former Senator Bong Revilla, at yung iba pa mga kababayan na nasasangkot po sa maanumalyang flood control. At yan naman po, nung binanggit yan ni Ombudsman Boyeng Remulla mga kababayan, maliwanag naman na sinabi niya yung mga pangalan ng mga posibleng mabigyan ng arrest warrant kahit pamatalik na kaibigan po niya yung mga tinutukoy dyan. So ngayon, kung titingnan nyo, maliwanag na by Monday, sinabi naman din niya ni Ombudsman Boyeng Remulla, nasa sa kanya na lamang po yun kung ipapahiya niya yung kanyang sarili. Pero ang pananaw ko po dyan kasi, since sinabi niya na by Monday daw may mga ma-aresto na, may malalabsan na ng arrest warrant dyan, o di hintayin natin na mag-December 15. At ang isa pa dyan mga kababayan na kung titingnan nyo, kung merong mga senator na posibleng ma-aresto, may mga katanungan naman. Yung mga kababayan Pilipino po natin, na kung saan, saan kaya daw magpapasko itong si Martin Romualdez? Sa bilangguan ba o sa laya? Kasi ayon po dito sa police files, tonight, ito daw po yung malimit na tanong ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi po dito, saan kaya magpapasko si Martin? Basahin po natin yung nilalaman. Ito, alakihan ko lang. Yan. Ayan. Sabi po dito mga kababayan, 13 tulog na lang, Pasko na Pilipinas. At habang abala ang marami sa pamimili ng 500 budget, pang Noche Buena, may tanong na hindi mawala-wala sa isip ng bawat mamamayang Pilipino or ng NOYP. Saan kaya magpapasko si dating House Speaker Martin Romualdez? Panay ang banta ni Ombudsman Boyeng Remulla na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Maingay, parang may malaking pasabog, umaasa ata ng palakpakan. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, kaya na ito pong si Martin Romualdez, mapagpasko din sa bilangguan lalo na. At maliwanag naman na siya po ay nadadawit sa isyo ng maanumalyang flood control. At imposible naman na lahat ng ginawa ni Saldico hindi po alam ni former House Speaker Martin Romualdez, lalo na at downline po niya ito pong si Saldico. So sabi pa dito mga kababayan, pero kapag ka daw si Martin Romualdez na ang napapag-usapan, biglang tatahimik, biglang magiging maingat, biglang may kung anong due process na napapag-usapan or pinag-uusapan na di naman niya ibinibigay sa iba mismo. Kahit pa nakakalula na ang yaman, ebidensya at malakas na koneksyon na tumutumbok sa pintuan ng dating House Speaker, parang di pa rin sapat kay Ombudsman Remulla na imbestigahan man lang ng maayos si Romualdez. Sa isinasagawang WR Advisory Group survey, 20%
Ayon po dito 20% daw ng mga respondent ang nagsasabing siya ang primary accountable, malinaw na lumulutang ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, marami daw po mga kababaeng Pilipino natin na nagsasabi na dapat pong mapapanagot itong si former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung titingnan nyo, ang tapang nga naman, kahit kayo mapapaisip mga kababayan bakit nga naman ang tapang ni Ombudsman Boying Remulla na magsabi na lahat ay magpapasko sa bilangguan. Samantalang yung sinasabi na primary accountable o mas may pananagutan mga kababayan, bakit tila lumalambot eto pong Ombudsman kapag si Martin Romualdez na yung pinag-uusapan? Tayo nagtatanong lang naman. Kayo po ba, Ombudsman Boying Remulla, kinakabahan o natatakot dito po kay House Speaker Martin Romualdez? Hindi nyo po ba kayang seryosohin yung investigasyon kay Romualdez? Lalo na't maliwanag naman yung sinabi ng ating mahal na presidente na kung may sapat na ebidensya na laban po dito kay Romualdez, dapat na siyang makasuhan ng plunder at graft. Para na sa ganun mga kababayan, kahit ito, mapapanagot din. Maliwanag din naman po ang sinabi ng ating mahal na presidente na kahit pa sino ang nasasangkot ay kailangan po mapapanagot. Wala po siyang pakialam kung kamag-anak man o kapatid mga kababayan. Ang mas prioridad niya ay ang taong bayan. Yun ang mas mahalaga sa kanya. Kaya nga walang kaibig-kaibigan sa ating mahal na presidente. Sana, ang aking panawagan dito mga kababayan, sana, seryosohin naman ng Ombudsman ang pag-iimbestiga po nila dito po kay former House Speaker Martin Romualdez. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Alam nyo ba, eto daw alam nyo ba na may pangalan ng binura ang ICI sa pagkakasangkot sa flood control scam? Wala kasi talagang matibay na ebidensya laban sa mga ito. Pero bakit patuloy pa rin silang tinatarget ni Remulla? Bakit may mga case build up para sa mga ito? Kahit tinuldo ka na ng mga ng mas maayos at mas credible na proseso ng investigating body, nagtatatak ba ng latang Office of the Ombudsman para lang may ibang mapag-initan at mailihis ang usapin mula sa dapat talagang managot? Kasi nakakapagtaka talaga mga kababayan Bakit pagka kay Romualdez medyo malamig yung init ni Ombudsman Boying Remulla, medyo kumakalma si Ombudsman kapag si Romualdez na ang pinag-uusapan. Kaya nga ako, dapat talaga kung matibay ng ebidensya laban kay Romualdez, dapat makasuhan na po yan at dapat maimbestigahan na po yan dahil hindi naman po talaga biro yung kanyang yaman. At hindi naman po talaga mga kababayan biro yung sinasabi na siya ay sangkot. Kasi imposible nga naman na wala siyang kinalaman dyan, lalo na at si Saldico, downline po niya at siya ang House Speaker nung mga panahong kasagsagan, yung mga insertion na yan, yung mga mali-maletang pera na yan at mga kickbacks na yan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, sa ginagawang ito ni Remulla hindi may kakaila na mayroon itong kinikilingan at mayroong gusto pang mga mapag-initan. Yung dapat sana'y may malamig-lamig na selda ngayong Disyembre, baka mainit-init pa ang litsyon na nasa mesa nila. Habang nagtitipid ang pamilyang Pilipino sa manipis na Noche Buena na sa spaghetti or na pang sa manipis na Noche Buena na spaghetti na walang hotdog, hamon na kalahati lang at queso de bola kasing tigas ng mukha ng mga opisyal ng gobyernong sangkot sa maanumalyang flood control, makakasiguro tayong napakasagana ng Pasko ng dating House Speaker, Pexman. Yan po yung sabi dito.